me from inside out. Lord, change me from inside out. Inside, anong nasa loob? Ano yung pananaw mo? Yung mindset mo, do not conform to the pattern of this world. Never! Hindi po pwede. Wala pong taong makapaglilingkod sa Diyos at sa mundo. Mamimili po talaga tayo. Hindi po pwedeng Kristiyano ka tapos hindi ka Kristiyano. No way. Wala pong ganon. Magugulo ka lang. Mamimili ka po talaga. Lord, change me inside out. Kung paano kang manamit, kung anong kinakain mo, kung saan ka pumupunta, kung sinong kasama mo, kung paano kang nagsasalita, maging kung paano kang nagbibiro. Ulitin ko po. Listen carefully please. Kapag ang biro, nakakatawa po yan dapat. Hindi nakaka-insulto. Amen po ba? Kapag nagkamali tayo sa pagbibiro, practice ulit. Mape-perfect mo din yan. Andyan po kayo? Hello? Be willing to be changed. Do not conform to the pattern of this world. Number 3, walk in. Walk in. Walk in. Hindi mag-stop doon sa binago ka ng Lord. Lalakad ka kasama ang Diyos. Lalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Hello! Amen po ba? Walk in the will of God. Pag hindi kalooban ng Diyos, itigil po natin. Doon po tayo sa kalooban ng Diyos. Alam ko po mahirap. Ako mismo. Mahirap po. Kaya nga, babalik ka sa number 1, pray. You need the power of the Lord. Mamaya po, inimbitahan ko kayo dito sa unahan. Ilalapit nyo sa Lord yan. Alam niyo po kung sino mas nakakakilala sa inyo? Ikaw lang at ang Diyos. Marami tayong ilalapit sa Diyos. Natatandaan ko nung KKB ako, pupunta kami PUP, Santa Mesa, hindi pa nagpapalapit sa altar, lumalapit na ako eh. Lord, ito para sa karamutan ko. Isa-isa eh. Lord, ito, ang kasi, ang pride ko eh. Lord, marami akong ayaw. Napaka-sensitive ko, Lord. Lahat yan eh. Pag altar ko na, excited ako. Bakit? I need the power of the Holy Spirit. Lalo na yung kailangan kong magpatawad. Kailangan ko magpatawad sa mga taong nanghusga sa akin. Lord, ito alisin mo. Alisin mo. Alisin mo yung mga insecurity. Alisin mo yung pagod. Na hindi ka pa nagsasalita, inuhusgahan ka na. Nandiyan po kayo. Lahat yan nilalapit ko sa Lord kasi gusto ko ng ganap na kalayaan. At walang ibang magpapalaya sa atin. Ang Diyos lang. Nandiyan kayo? Nung namatay ang tatay ko eh. Pupunta pa nga ako ng Green Hills. Kasi, Lord, yung pain, ano to? Punutin mo to. Alisin mo to. Grabe po. Walang exempted, walang patagalan dito eh. Tama? Wala po. Amen po ba? Kahit matagal ka eh. Bigla kang, naiisang ka din ng konti eh. Papasukin ka ng fear, papasukin ka ng iba't iba. So walk in the will of God. Nandoon yung security. Nandoon yung assurance. Nandoon yung peace. Nandoon yung blessing. Nandoon yung lakas. Yung kumpiyansa nandoon. Nandoon yung hinahanap ng lahat ng tao sa will ng God. Hindi ka naman mag-iisang maglalakad. Maglalakad kang kasama ang Panginoon. Number 4, give importance to what is important to the Lord. Tingin po kayo sa akin, patitigan ng konti. Si Teacher Lynn, si Miss Lynn.
Di po ba tayo, may mga mahalaga sa atin, yung savings, tama, mahalaga yun sa atin, pinaghirapan natin yan eh. Yung mga investment natin, mahalaga sa atin yan. Sa mga magulang, yung mga anak natin, precious yan eh. Tama ba? Mahalaga sa atin yan. Yung ating mga asawa, mahalaga. Yung mga kaibigan natin, mahalaga. Lahat tayo alam kung ano yung pakiramdam na may pinapahalagahan ka. Let me tell you this. Pahalagahan natin kung ano yung mahalaga sa Diyos. Mahalaga sa Diyos na nakakasunod ka. Mahalaga sa Diyos yung faithfulness. Pakibasa nga yun, yung kay Brother Eddie na yun. The quality, meron bang may mic? May mic ka ba, teacher? Hindi ko kasi basa eh. The quality of your life in eternity depends on the quality of our obedience and faithfulness serving God here on earth. Tuloy po natin. The greatest and achievement of man or woman here on earth is for him or her to be able to know his or her Creator truthfully and personally, to love him passionately and wholeheartedly, and to serve him faithfully with integrity and excellence until he or she stand before him on judgment day. yan yung pinakamahalaga. The greatest and noblest part of human race. To know his master and to serve his master faithfully, whatever the cost. Alam niyo po, pag may mga pagkakataon, gusto mo na rin tumigil at tuminto. Meron po talaga. Pero babalik ka lagi. Babalik ka lagi sa number 5. Papost na yung number 5. We always go back to what happened. Hindi ba sapat ang krus ng Kalbaryo para humawak ka sa pananampalataya? Namatay ang Diyos para sa atin. Tapos doon, pray ka ulit. Be willing to be changed ulit. Cycle lang siya. Tapos, walk in the will of God. Bigyan ulit ng halaga kung anong mahalaga sa puso ng Diyos. Yung pamilya mo, mahalaga yan sa puso ng Diyos. Eh. Tapos, balik ka ulit sa krus. Tapos pray ka ulit. Rotation cycle. Kasi isang bagay ang sure ako. Tingin po kayo sa akin. Ayaw ng Diyos na isa man sa atin ang mawala sa kanyang mga kamay. Amen po ba? Amen. Sa ating conclusion, sabi doon, sa conclusion natin, freedom in someone's life, in-invite ko na po ang team, ang one. Freedom in someone's life is impossible without having the anointing of God. Without the presence of the Lord. Last slide po, Christ's victory is the answer. Tayo pong lahat, saglit lang po, tatayo tayo sa presence ng Lord. Lahat po ng nais lumaya, pwede po kayong pumunta dito sa altar. Ikaw po at ang Diyos yan. Wala pong pilitan. Pero isa po ang sigurado, tingin po kayo sa akin, nais ng Diyos kumilos sa buhay mo. Nais ng Diyos na pagpalain ka, pagalingin ka. Nais ng Diyos na yakapin ka. Nais ng Diyos na maligtas ka. Nais ng ating Panginoon na ibigay sa iyo ang kalayaang matagal mo nang gustong makamit. Hindi po kayo lalapit kay Teacher Lynn. Lalapit po tayo sa Panginoon. Lahat po tayo nangangailangan